Sa umaga pong ito, ang atin ng pag-uusapan ay tungkol sa the Lord's Supper. Okay? At ngayon po, unang linggo po ito ng buwan ng Pebrero. Amen? Wala ko tayong mga puso-puso dito. Amen po. Kasi ang atin hong paglilingkod sa Panginoon ay hindi ho nakabatay sa tradisyon at patakaran ho ng mundong ito. Amen? Amen. So mamaya magkakaroon tayong komunyon, ng salo-salo. At gusto ko ho kasi na sa umagang ito ay bigyang linaw po itong bagay na ito. Actually, ito po ay dalawang yugto. No? Dahil napaka-importante sa ating lahat na maintindihan ang ating mga ginagawa sa loob ng Iglesia ng Panginoon, ang gawain niya. Amen? So today, gusto kong ihanda po natin ang ating mga sarili upang matutunan natin ang mga turo ni Kristo. At sa umagang ito po ay tungkol sa the Lord's Supper. Amen? Minsan tinatawag po itong the Lord's Table. O tinatawag ho natin ngayon sa panahon natin na komunyon. Batay ho sa communion of the saints, ng mga lingkod ng Panginoon. Amen? So, bakit ko ito gustong talakayin? Alam niyo ho, kasi gusto kong i-address yung common issues sa panahon natin ngayon. Na nagkakaroon ng marami confusion, yung pagkalito sa mga mananampalataya. Lalo na tungkol dito sa the Lord's Supper o the Lord's Table. Magagawa ko para maibahagi sa inyo ang kahulugan ng mga ginagawa natin batay sa konteksto o pagkakasulat ng banal na kasulatan. Amen? Binasa ng kapatid natin yan, di ba? Ang tungkol sa gawain ng Panginoon. At alam niyo meron akong gustong sabihin sa inyo na ito pong mga bagay na ito ay dapat naintindihan ng lahat. Bakit ko sinasabi? Kasi sa mahabang panahon na bilang mananampalataya, bilang lingkod ng Panginoon, katulad ninyo, marami na akong nabasa, marami na akong narinig, marami na akong napanood ng mga turo, aral sa komunyon. At makikita natin sa internet, lalo na. Talamak na talamak ang tungkol sa isyong ito. At dahil dito, ako nagkaroon ng desisyon sa aking sarili na hukayin pa ito ng mas malalim, magkaroon ng research kung bakit nagkaroon ngayon ng kung ano-anong mga paniniwala. Sa maniwala sa hindi, ang dami-dami nabuong mga practices, paniniwala, tungkol sa komunyon. At bago natin talakayin ito, gusto kong ipakita sa inyo yung ilang sa mga paniniwala pagdating sa issue ng komunyon. Ano po yung una? Ang una kasi, ito ay common na common po sa ating lahat. Ito yung paniniwala na yung tinapay at yung juice, kapag ito daw ay itinaas ng nag-o-officiate. Di ba? Yung tinapay na yon, na ordinaryong tinapay, at yung alak na yon o juice na yon, na ordinaryo, ay nagiging literal na katawan at dugo ni Kristo. Ang tawag po dyan ay transubstantiation. No? At kahit daw hindi mo nakikitang laman yon at hindi mo nakikitang dugo yung iinumin mo, ang totoo daw, yun ay nangyayari. It is the literal presence of the Lord. Ito po, alam niyo, sa totoo lang, ito ay nabuo, itong katuroang ito, noong 1215 by the Roman Catholic Church. Doon sa Roma,
na nagkaroon nun ng ikaapat na Lateran Council. Nagkaroon nun ng konseho. At sinabi nila na kapag ang nangungumunyon, may nangyayaring misteryoso. Alam nyo, di ba nung tinuro ko sa inyo, bakit hindi ho natin tinatawag na ito na worship service, na dapat to sumasang-ayon tayo sa pamamaraan ng turo ng mga naunang Kristiyano. Kasama po dito na develop ho kasi yun over a period of time. Nung nawala na sila Pablo, namatay na si John the Apostle, no? Yung mga naiwan ng mga tagapamahala in the first 100, 200 years. Unang na-develop dyan yung tinatawag hong table. Yan yun. Kaya nagkaroon ng pulpito, nagkaroon ng altar. Alam niyo, in the Church of the Lord Jesus Christ, wala namang pulpito eh. Kaya lang, over a period of time, meron silang ginagawa kasi tuwing nagtitipon. At dahil doon, nabuo ito. Nung nawala na yung mga apostol, napalitan na ito, naging state church na ang Kristyanismo sa pamamahala ng emperor, no? Sabi doon ginawa hong religion, state religion ng church ang Christianity. At dahil dito nagkaroon ng mga katedral at nabuo itong communion. Yung communion ng highlight, tinawag po itong Eucharistic o Eucharistia sa Grego. 'Di ba? Alam niyo 'yon? Yung Eucharist. Amen? Alam niyo ho, itong paniniwalang ito, pag-aralan niyo mga kapatid, alam niyo, nung ako po ay Katoliko pa, sabi nila, sobrang banal lang ang komunyon. Tama? To the point na hindi ka pwedeng ngumiti. Amen? Tapos, pag nangumunyon ka, pagka kumain ka ng osya, noon ang osya sinusubo eh. Ewan ko ba't nabago ngayon. Siguro nandidiri na yung pare. Dahil sipin nyo, nalawayan. Pagkato, sumunod ka. Yung nakita mo yung nasundan mo, kilala mo. Diba? Kaya ngayon, nilalagay na lang sa kamay, ikaw na magsusubo. Alam yung tanong ko dito, sabi kasi noon, pag ikaw nangumunyon, hindi ka pwedeng uminom. Agad-agad. Kasi katawan ni Kristo daw yon at dugo ni Kristo. Yung ininom mo kung may iniinom. Kasi sa Catholic Church, wala nang iniinom eh. Unfair nga eh. Pari lang umiinom eh. Di ba? Di ba? Yung mga tao, katawan na lang ang tinitik. Alam nyo, naniwala ako doon. Kaya doon sa church, pag komunyon, walang nakangiti. Lalo pag kumain ka, hindi ka pwedeng umiti. Hindi ka pwedeng uminom. Kahit, sabi nga sa amin, kahit 1 oras. Di ba? Eto tanong ko, imagine niyo mga kapatid yung simple logic lang. Kung yun ay talagang naging katawan at dugo ni Kristo, paano ko nahulog yun? Nahulog yun sa lupa. Kailangan bang kainin mo? Nahulog doon sa buti kung ang sahig natin, kagaya nito, kung yung madumi yung sahig. Diba? Kakainin mo? Ito na lang. Uminom ka ng juice. Bigla ka na jingle. Ibig sabihin ba, jingle mo yung dugo ni Kristo? Amen po? Kinain mo yung katawan ni Kristo. Diba? At bigla kang nadumi. Wala pa 1 oras. Ibig sabihin, idinumin mo ang katawan ni Kristo. Mga kapatid, ito po ay simple logic na ewan ko bakit tinanggap natin. Siguro dahil na lamang sa takot. Di ba? Dahil lamang sa kinagisnan ito. At alam nyo, itong paniniwalang ito, nag-evolve. Kasi gusto ko ikwento sa inyo yung bakit nagkaganito tayo ngayon eh. Ang paniniwalang ito, nung lumabas po sila Luther, lumabas ang Presbyterian, Anglican, Orthodox, na-improve ito. Ang sabi nila, hindi nagta-transubstantiation o nagpapalit. Hindi. Ang paniwala ng mga sumunod ng mga churches, mga protestante na sabi nila, kapag yung kumakain tayo ng tinapay at umiinom tayo ng juice, sabi nila, hindi nga nagiging katawan yon at hindi nagiging dugo. Pero, ang sabi nila, yung Espiritu ni Kristo ay nandun sa tinapay. Yung Espiritu ni Kristo ay nandun sa dugo during communion. Mga kapatid,
Ito yung nagbunso doon sa marami sa atin na kapag, sabi nila, kapag ginawa mo ito, sobrang banal nung gawain ng komunyon. Ang tanong ko mga kapatid, pag-isipan ninyo. Ibig kong sabihin, pag wala pang communion, yung presensya ng Diyos ay wala rin? O kapag may communion, mas malakas ba yung presensya ng Diyos sa communion kaysa sa pagtitipon na kapag tayo'y nananalangin at nag-aaral sa pangalan ng Panginoon? Is there any difference? Naku, niyo po ibig ko sabihin? Parang lindol ba yan? Na kapag may communion, mataas ang intensity level. Pero pag walang communion, nag-pray lang tayo, nag-aral lang tayo, yung presensya ng Lord parang wala doon. Mga kapatid, ito yung mga bagay na dapat po nating pag-isipan. Binigyan tayo ng Panginoon ng sapat na duno. Amen po? God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and sound mind, matinong pag-iisip. Amen? Alam nyo, nag-evolve yan. Sabi ng iba, nung tumagal-tagal, yung modern na mga evangelical at saka Pentecostal churches, nagturo na hindi naman talagang ganun katindi. Pero sabi nila, ang Espiritu ni Kristo ay nandoon sa tinapay. Hindi nga sumasanib yung Espiritu ng Diyos sa tinapay. Di ba? Hindi sumasanib sa dugo. Pero sabi nila, nandoon sa paligid na yon yung Espiritu ng Panginoon during communion. Yung presence daw ng Lord ay mas nagmamanifest during communion. Tatanungin ko kayo, totoo ba ito? Pag communion ba, mas matindi ang manifestation ng banal na Espiritu? Paano kung wala? Lalo na tayo, once a month lang. Di ba? May mga gawain, once a year. Yung iba, once every 3 months. Paano? Malayo yung presensya ng Panginoon? Hello, mga kapatid. Ewan ko, pag-isipan nyo, may nagpo-protesta ho ba dito? Sige, gusto nyo Di ba? Yung common sense, yun kontra ho sa tinuturo ng banal na kasulatan. Marami yung nabubuong mga paniniwala. Meron pa, ito, paniniwala to. Nilagay ko dyan Sabi nila, kapag nagkokomunyon, Brad, hindi pwedeng kumain yung mga bata ng hostya at uminom. Bawal yan sa bata. Dapat yan yung may mga may edad na. Sino sang-ayon dyan? Sinong kontra? Mga kapatid, bakit ba? Kasi ang problema, hindi natin alam yung pinagmulan ng komunyon kung paano to sineselebrate sa Israel noon. Dahil ito'y galing sa Passover. Alam niyo ba yung Passover? Ang Passover po, andun ang pamilya, nandun yung mga bata. Yung kinakain ng magulang, kinakain din ng mga anak. Hello? Yung bata ba, pag kumain ng hosya, magkakasala yan? Sige ho. Kasi alam ko may mga gawain, siguro magagalit sa akin yung ba't kaya sa HPB, mga bata pinapabayaan kumain ng communion element? Ba't yung mga bata pinapabayaan uminom ng juice? Mga kapatid, ano ba kaiba ng mga batang ito? Is there something mystical? Alam niyo, meron pa. Sabi nila, Brad, ito gusto ko maintindihan niyo. Kaya hindi tayo nag-communion muna, mamaya gusto ko maintindihan niyo ito Sabi, Brad, kailangan pag ikaw magko-communion, kailangan umpisal ka muna. Di ba? Kaya sa pareho, doon sa Katoliko, hindi ka mangumunyon talaga, dadaan ka sa kumpisyonaryo. Dahil hindi ka pwede daw mangumunyon na may kasalanan ka. Sa modern church naman, ang sinasabi, Brad, hindi ka pwede magkomunyon kung may kasalanan ka, kailangan i-confess mo muna kay Lord. Before taking communion kasi hahatulan ka ng Panginoon. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kasi ang tanong din, Brad, paano? Kung hindi ako nakapag-kumpisan, nangumunyon ako, nagkasala ba ako sa Panginoon? Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Alam ko, si Brother Harry, baka nalilis na turo nito Mga kapatid, kailangan maintindihan natin. Sabi nila, Brad,
ang komunyon, yan yung pamamaraan ng Diyos para ipagkaloob, ibuhos ang kanyang biyaya sa mga tao. Kaya mahalaga yung komunyon. Doon ka pumaten kapag komunyon. Kasi binibuhos ng Lord ang biyaya niya sa tao. Tama, mali. Bakit kung walang komunyon, hindi ba ibubuhos si Lord yung biyaya niya? Halimbawa, walang komunyon na tayo nag-aaral. Hindi ba ibubuhos ng Panginoon ng biyaya sa inyo? Ano kaiba ng komunyon at sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos? Ano kaiba ng pananalangin natin at komunyon? Yung biyaya ba ng Diyos nakaprograma lang? Ibig sabihin, yung blessing ni Lord, ibibigay lang sa'yo tuwing communion? Di ba napapasimangot na? Ano nyo, iniintriga ko kayo? Kasi ang atin ng internet ngayon, binatbato ng kung ano-anong turo. Ang dami-dami yung turo sa internet na kapag hindi nag-ingat ang marami sa atin, baka madala tayo, malis tayo. Ang pinakamatibay na batayan, mga kapatid, alam nyo kung ano? Wala pong iba kung hindi ang salita ng Diyos. At pag-aralan ito sa kabuuan ng kanyang konteksto. Amen? Amen? Meron nung nagsasabi pa nga, hindi ko nilagay dyan eh. Brad, hindi ka pwedeng magkomunyon kung hindi ka nag-ayuno. Kailangan mag-ayuno ka muna. Kapatid, hanapin nyo sa Biblia kung tinuro yan ng Panginoon. At si Kristo, nagkomunyon sila, hindi sila ng Last Supper, hindi sila nag-ayuno. Gagagalit nga yung mga Pariseo kay Kristo eh. Di ba? Kain sila ng kain eh. Amen? Kailangan ba akong mag-ayuno bago mangumunyon, kapatid? Nakasulat ba sa Biblia? Tinuro ba ni Kristo? Hindi. Eh, ba't natin ginagawa? Hindi ko alam. Ba't ginagawa ng mga pastor yan? Ba't ang dami-dami natin mga rikotetos na binibigyan, nilalagyan natin kung ano-ano mga practice at belief. Siguro hindi, sabi dito, para maging mas magandang gawain, hindi yun ang issue eh. Kasi nagkakaroon ng maling kaisipan ng mga mananampalataya. Nagagapos tayo sa mga tradisyon ng tao, sa mga paniniwala ng tao na lihis sa itinuro ni Kristo. Amen? Alam niyo, may isang issue sa Bible. Hindi, Brad, sabi mo, Bible, ha? Tingnan mo sa John chapter 6. Ayan. John chapter 6. Di ba sinabi niya ni Kristo, ako ang tinapay ng buhay? Amen po? Amen? Sabi dito, babasahin ko sa inyo, tapos ituturo ko sa inyo yung konteksto nito. Yung John chapter 6, Brad, yan ang basihan ng komunyon. Is it so? Totoo kaya? Bakit? Tingnan nyo ha. Babasahin ko po sa inyo sa John chapter 6, mula 52 to 58. Actually, buong chapter yan eh. Ang sabi dito, the Jews disputed among them saying, how can this man give us his flesh and to eat? So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Kasi tinuro ni Kristo eh. Malibang kainin ninyo ang aking laman at inumin ninyo ang aking dugo, wala kayong buhay sa inyo. Nagkagulo-gulo sila. Sabi ho dito ng Panginoon in verse 50, whoever feeds on my flesh and drinks on my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. My flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, I live because of the Father, and whoever feeds on me, he will also live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread of the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Brad, sister, ito bang John chapter 6 ang basihan ng komunyon o hindi? Alam niyo po, yung communion in the Gospel of John, isinulat ho, alam niyo kung saan? Chapter 12. Napakalayo ho nung chapter 6 sa chapter 12. Kaya nagkaroon tayo ng maling paniniwala dito at pagkaintindi kasi hindi natin binasa yung buong
istorya. Amen po? Amen? Okay. Anong kwento dito? Okay, ituturo ko sa inyo. Ang kwento po dito, in John chapter 6, makikita niyo po doon na in 22, si Kristo po ay umalis papuntang Capernaum. Pero bago siya umalis, nagkaroon ng himala doon sa dalampasigan. May 5,000 tao ang pinakain sa ilang tinapay at ilang isda. Amen po? Okay. Nagkaroon ng himala. At itong mga taong ito, nung makita nila si Kristo umalis papuntang Capernaum, nagsunuran sila kay Kristo. Yung iba sumakay sa mga bangka, sumunod sila kay Jesus. At makikita ho natin dito na nagkaroon ng pagtatalo. Lumapit sila kay Kristo. Ano sabi ni Kristo? Alam ko kung bakit kayo nandito. Dahil kumain kayo ng tinapay at isda mula sa himalang ginawa ko. Ano po ibig sabihin nito? Binuksan lang ni Kristo sa harapan nila yung totoong motibo nila. Kaya sila pumunta doon, alam niyo bakit? Hindi dahil nananampalataya sila kay Kristo. Hindi dahil talagang gusto nilang sumunod kay Kristo. Bakit sila sumunod? Kasi gusto nilang makaranas pa ng libreng pagkain. Amen po? Ano niyo tao, hindi makontento. Nilibre na nga ng tanghalian, gusto, pati panigabi, ilibre mo na rin. Kaya dito sa probinsya, di ba, pag naghanda ka, maghanda ka talaga. Kasi baka nagluluto ka pa lang, andyan na yan. At magsasara ka na lang, andyan pa rin. Bakit? May motibo eh. Ano yung sabi ni Kristo in verse 27? Sinabi niya, alam ko naman yung layunin ninyo. Pero sabi niya, alam nyo, nabusog kayo sa tinapay na pinakain ko. Pero sabi niya, kapag kumain kayo ng pagkain na ibibigay ko, yung ibibigay kong pagkain sa inyo ay patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? At nagkaroon ng pagtatalo doon. Kaya inano ko na lang to, binulit ko na lang to mga kapatid. Mamaya o bukas gusto nyong i-reviewin ito, basahin nyo ang lahat ng dyan. Hinati-hati ko ito. Kasi makikita nyo po dito na nagkaroon ng pagtatalo doon eh. Kasi sabi ng mga tao, Panginoon, ano ba dapat gawin namin para gawin ang gawain ng Diyos? Ano sabi ni Kristo? Ang sabi ni Kristo maliwanag eh. Ang sabi niya in verse 29, ito ang gawain ng Diyos na gusto niya ipagawa sa inyo. Ano yon? Ang maniwala kayo sa Kanya, manampalataya sa kayo sa Kanya na isinugo ng Ama. Yun nun. Ano sabi ng mga tao? Teka Lord, si Moses, pinakain. Tingnan yung motibo lumabas eh. Pinakain yung mga tao ng mana, ng tinapay. Hindi one time. Pinakain ni Moses ng tinapay ang mga Hudyo sa loob ng 40 taon. Ang gusto pala nila, unli pagkain. Hindi yung one time lang nakakain sila doon sa ilang tinapay at ilang isda. Ang gusto ng mga taong ito, yung himala ni Moses, gawin ni Lord, na every time nandun siya, gagawa siya ng himala para magpakain. Kaya nauwi yung usapan tungkol sa pagkain. Amen? Si Kristo po ay nagsabi sa kanila, ako ang tunay na tinapay na nagbibigay ng buhay. At ang sabi in verse 40 and 47, sabi niya, at ito ang kalooban ng Ama, ang magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo sa Kanyang sinugo. Sino yon? Si Jesus. Mga kapatid, nalito po itong mga taong ito. Yung pagkain ng katawan ni Kristo, sabi niya, ako yung tunay na pagkain, ako ang kainin ninyo. Yun na ibig sabihin niya. Huwag kayong nakatuon sa pagkain literal, kundi magtumuon kayo sa akin. Ipamuhay ninyo ang aking mga turo at ako'y mabuhay sa inyo. Yung kanyang banal na spirito.
Hello? Eating his flesh, in verse 50 to 51, and drinking his blood is synonymous to believing in Him. Yun ang ibig sabihin ni Lord. Yung pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo ay katumbas ng ano? Ng pananampalataya sa Kanya. Na yung buhay mo, pakinggan niyo to, na yung buhay ko ay hindi magiging ganap kung wala si Kristo. That I cannot live apart from Christ. Mga kapatid, ito po yung tanong ko sa maraming mananampalataya eh. How can we possibly live in this world without Christ? Knowing that Christ, na si Kristo po ang nagpapanatili ng buhay sa mundong ito. Nakalagay sa aklat ng Kolosas yan. Inilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At sa pamamagitan ni Kristo, nananatili ang lahat ng bagay. At lahat ng bagay ay nilikha para kay Kristo. Everything was created for the Son of God. Hello? May naintindihan kayo mga kapatid? Kaya yung John chapter 6, wala hong kinalaman sa Lord's Supper. Yung John chapter 6, yung pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo ay nangangahulugan ng totohanan, ganap, kompletong pananampalataya kay Kristo. Yung bang sinasabi mo, Lord, I cannot live in this world apart from you. Hindi ako mabubuhay, Lord, sa mundong ito nang hiwalay sa iyo. Kasi utang ko sa iyo ang buhay ko. Utang ko sa iyo ang kaligtasan ko. Utang ko sa iyo ang buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa akin. Utang ko sa iyo lahat ng biyayang tinatanggap ko ngayon. At dahil doon, Lord, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Kaya pala sabi ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. That is eating the flesh and drinking the blood of the Lord. Na siya ay bahagi ng iyong buhay. Sa iyo, kapatid, gaano ka-importante ang Panginoon? Ako, hindi ko may imagine ang sarili ko kung wala ang Panginoon. Hindi ko nga alam kung buhay pa ako ngayon, kung hindi ko nakilala si Lord eh. Hello? Teka Brad, pwede ko bang gamitin yung John chapter 6 para ipantumbok doon sa sinabi ni Kristo sa banal na hapunan, sa Lord's Supper? This is my body, this is my blood. Yun nga eh, iba yung konteksto noon. Amen? Iba yung konteksto noon. Amen? Okay, tingnan natin. Luke 22. Mabilis ba to? Hindi naman, ano? Naintindihan nyo? Teka lang, may nalalabuan ba? O sino naliliwanagan, no? Okay. Sabi po dito in chapter 22 ng aklat to ng Lucas, when the hour came, he reclined at the table and the apostles with him. And he said to them, earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. Gustong-gusto kong kainin itong Passover o kumain kasama sa inyo sa Passover na ito bago ako magdusa. For I tell you, I will not eat until it is fulfilled in the kingdom of God. And he took a cup, and when he had given thanks, take this and divide it among yourselves, for I tell you that from now on, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Alam niyo, gusto ko kayo intrigahin. Meron palang kinuha si Kristong kopa. Hindi niya ininom. Binahagi niya sa mga alagad niya at sabi niya, maghati-hati kayo dito. Hindi ako inom nito hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos. Parang conflict, ano? Ba't tumahimik kayo? Di ba sabi, tinaas siya ang kopa, ininom? Ba't ito iba? Mga kapatid, pakinggan niyo po. Una, gusto kong sabihin sa inyo
na itong Luke 22 verse 14 to 18, in-institute ni Lord ho yung the Lord's Supper. Iniwan niya ito para ho ipatupad nating lahat. Bakit? Kasi ang Passover ay naglalarawan saan? Sa kaligtasan ho na gagawin niya ng mga oras na yon. Pagkatapos ng Passover, the Lord will suffer, the Lord will sacrifice His life for us, and the Lord will redeem us. He will die for us. Amen? Amen? At ang lahat to ng elemento ng Passover, yung Passover ho nila, pista ho yun. Yun ay pista. It's a celebration. It's a feast na ginawa ho ng Panginoon. Na habang ang mga panganay ng Egypt ay namamatay nung gabing yon, ang mga Hudyo kumakain ng masarap sa loob ng kanilang tahanan. Amen? At may mga pagkain ho silang nilagay doon. Mga pagkain na sumisimbolo ho ng kaligtasan ng Panginoon. Hindi ko po i-discuss itong mga pagkain na ngayong oras na ito. Pero gusto ko sabihin nyo, may Passover meal ho na tumuturo ho tungkol sa sakripisyo ng Panginoon. Magugulat ho kayo sa Passover. Lahat ng elemento na nando sa plato na kanilang kakainin ay nagtumuturo ho kanino? Kay Jesus. Everything points to the Lord Jesus Christ. At alam nyo, yung Passover meal, meron pong 4 na kopa. Ayan. Ano intindihan ninyo? Meron pong 4 na kopa. Itong 4 na kopa na ito ay bahagi ng celebration. May spiritual significance po itong 4 na kopa. Bakit kaya sa church, ba't isang kopa lang tayo? Ang Passover po ay 4 na kopa. Ang kopang ito ay kumakatawan sa 4 na ito. 2 dinikri nung Last Supper mismo. Yung 2 kopa na ito, mismong ginawa yung 2 yun. Yung pangatlo ay in-establish pagkatapos ng kamatayan ni Kristo. At yung panghuli, hindi pa nangyayari. Magaganap pa lang. 4 na kopa. Kapatid, huwag kang mawawala sa linggo. Kasi ituturo ko sa linggo ang ikalawang bahagi tungkol sa Lord's Supper o sa pagho ng Panginoon. Tungkol sa komunyon. Amen? Pag-aaralan natin itong 4 na kopa. Huwag kayong mawala kasi bagamat ang gawain ng Panginoon, ang communion po ay hindi ganun kamisteryoso. Ito ay may kalakip na biyaya kung naiintindihan nating lahat. Amen? 4 cups. Sa Sunday, ituturo ko sa inyo ang 4 na kopa. Pero ngayon, gusto ko lamang ituro sa inyo, ano ba ang significance, paano ko i-celebrate ang communion? Sister, brother, ano ang gagawin ko? Ano dapat ang aking kaisipan? Ano ang aking dapat pananaw pag ako ay nakikibahagi sa komunyon? Amen? So, pupuntahan natin ito sa unang Korinto. Okay, trivia. 1 Corinthians. Alam niyo po, wala hong apostol ni Kristo sa original na 12 ang nagturo tungkol sa komunyon. Ginagawa ko ito. Pero wala pong naitalang pagtuturo tungkol sa komunyon ang mga apostol. Maliban kay Apostol Pablo. Si Pablo po ang nagturo tungkol sa komunyon. Amen po? Amen? Okay. Itong command na ito na itinuro ni Pablo ay personal. Pakinggan niyo po ito Yung tungkol sa communion na ito ay personal na ibinahagi at itinuro at itinagubili ng Panginoon sa Kanya. Kaya yung communion na ginagawa natin ngayon was personally commanded by the Lord Jesus Christ to Him para sa mga gawain ng Panginoon. Ni-record po ito ni Pablo
sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto. Okay? Amen po? Kailan to sinulat? Between 53 to 55 AD. Ano ibig sabihin? 20 years after na si Kristo ay umakyat sa langit. Itong katuroang ito ay personal at formal na ibinaba ng Panginoon kay Pablo para sa mga gawain niya. At hanggang ngayon ay nakarating sa ating lahat. May natutunan no kayo? So yung palang communion, ang nagturo nito hindi si Pedro, hindi si Mateo, hindi si Lucas, hindi si Juan. Ang nagturo nito ay si Pablo. More than 20 years after the church was established. Establisado na ang gawain eh. Amen po? Amen? Okay, ito problema. Bakit niya naituro ito sa Korinto? Okay, i-describe ko po sa inyo ang Corinthian church. Ang Korinto po ay isang hentil na gawain. Hindi po mga Hudyo ang uma-attend doon sa church ng Corinth. Parang tayo, hindi tayo mga Hudyo. Amen? Tayo po yung mga hentil. Sa Korinto, mga hentil po ang dumadalo sa gawain ng Diyos. Ito problema mga kapatid. Ang Korinto po ay bat-bat ng problema. Ano yung number one problem ng Korinto? Faction. Kanya-kanya. Hello, kampi-kampi. Yung bang sa loob ng gawain, may kanya-kanyang grupo. Walang totoong pagkakaisa. Kaya nung panahon ni Pablo, kung naghahanap ka ng perfect church, wala talaga eh. Yung Korinto ho, kanya-kanya, kampi-kampi. At pagkatapos may mga away-away pa. Hello? Dito sana naman. Papasalamat ako. Wala namang away-away dito, no? May kampi-kampi ba dito? Wala naman, di ba? Amen? Alam niyo ho, ito pa malupit. Meron pang mga immoral acts. May problema sa Korinto. May mga immoralidad doon. Brad, teka lang. Uma-attenda, bakit may ganon? Kasi nga, mga hentil sila. Hindi sila naturuan ng maigi at doon pa lang sila natututo habang sila'y dumalo sa Panginoon. At nabalitaan ni Pablo, yung mga leader doon kinukonsinti yung mga masasamang gawa ng mga mananampalataya. Siguro natatakot yung mga leader na mawalan ng member. Hello? Alam niyo ho, ito pa, may disorder pa sa gawain. Ang gulo-gulo. Dito sinabi ni Pablo, yung mga babae, huwag magtuturo. Kasi doon sa gawain na yon, ang gulo-gulo, may mga babae doon. Gusto nila sila magturo. Mas marunong pa sila doon sa preacher. Hello? Yung gawain no, tungkol sa mga manifestation ng Holy Spirit, ang gulo-gulo, kanya-kanyang nagpipreach ako, biglang may magpo-prophesy, may mag-speaking in tongues, na wala namang interpretasyon, biglang may mangingisay. Hello? Disorderly, disorganized. Kaya sabi ni Pablo, maging maayos ang inyong gawain. Ano hindi porket spiritual tayo. Imagine niyo, nagpipreach ako dito, nagtuturo. Bigla sasabi, teka lang, sabi sa akin ng Holy Spirit, nag-speaking in tongues, bigla, magpakanta na tayo kung ano-anong gawa. Brad, alauna na, hindi pa natatapos. Gutom na yung mga tao. Naku niyo po, ibig sabihin, hindi, let it flow, let it flow. Mga kapatid, God is not a God of disorder, but a God of order. Alam niyo, maraming gawain. Dito sa Korinto, ito problema nila. Ito pa, kaya niya naituro, ito na kaya niya naituro ang komunyon, meron kasing ginagawa ang mga gawain nung unang panahon. Alam niyo ba ang gawain ng Panginoon noon? Ginagawa sa mga bahay-bahay, walang church na ganito. Amen? At ang ginagawa nila, pag nagtipon-tipon sila sa bahay, nagtipon-tipon sa bahay ni Sister Emily, magtitipon-tipon tayo ngayon doon. Pagkatapos ang gagawin nila, magdadala sila ng mga pagkain nila. Yan yung ginagawa natin every first Sunday. May pagkain tayo. Di ba yung ginagawa natin pag may gawain tayo, may mga dala-dalang pagkain?
So, bawat isa nagdadala ng pagkain. Ito, malupit. Pupunta sila doon sa gawain. May paksyon. May kanya-kanya. May mayaman, may mahirap. Ang dala-dala ng mayaman, isang kaldero. Adobo. Yung isang mahirap dumating, ang dala-dala, paksiw. Merong vegetarian, dininding lang ang dala. Di ba? Ito malupit. Doon sa gawain ng Panginoon, pag oras ng pagkain, eto na. Yung pagkain, hindi binabahagi ng tama sa kapwa. Kanya-kanya, iba, teka lang, masarap ang ulam ko Dito lang tayo. Biya mo sila doon. Walang pagkakapantay, pantay. Ito malupit, ito masama. May nagdala na isang masarap na pagkain dahil nandun yung kukunti lang, agawan. May mabagal kumuha. Fried chicken, ang dinatnan niya, breading na lang. Walang antayan. Hello? Amen po? Meron pa nga sa Korinto, ito malupit. May sa Korinto, may turo sa loob ng gawain ng Diyos. May nagtuturong mga pastor doon na si Kristo daw hindi nabuhay na magmuli. Dumating po sa punto na yun sa Korinto. Christian church. Kaya nga sa gawain ng Panginoon, hindi po ako nagtataka kung maraming mga hidwang turo. Kasi nung panahon ni Pablo, meron Kaya nga si Pablo sumulat ng Korinto para ituwid sila, i-reprove sila, i-encourage silang mag-ayos. Amen? Okay. Ayoko naman mawala tayo sa topic. Kaya gusto ko maintindihan nyo, itong Korinto unang Korinto, pangkat 11, tinalakay ni Pablo ang tungkol sa communion. Hello? Teka lang, hindi ko nabanggit sa inyo. Meron pang practices sa church ng Korinto. Alam nyo kung ano? Kristiyano na, may pamahiin pa. Kristiyano na, may mga Diyos-Diyosan pa. Ba't tumahimik kayo? Yun ang problema ni Pablo. Kasi mga hentil sila Sinasamba nila si Diana, let's say si Venus, o sinasamba si ganito. Nakakilala sila kay Kristo. Hindi, Brad, hindi naman masama. Kay Kristo naman talaga ako sumasamba. Kaya lang, kinikilala ko lang Hindi ko naman sinasamba, kinikilala ko lang Brad, naniniwala naman ako kay Lord. Kaya lang, alam niyo, tinitingnan ko rin yung mga bituin. Baka totoo naman sinasabi. Di ba? Pag nagbasa kayo ng dyaryo, wala nang dyaryo, ano tinitingnan nyo? Baka may tumitingin pa dito sa horoscope. Lalo na ngayon, Brad, magcha-Chinese New Year na. Bakit Chinese ka ba? Anong year ka? Nako niyo po ibig ko sabihin? Amen? Kristiyano na. Kaya natatawa ako minsan sa isang kasabing Kristiyano, may altar. Doon yung rebulto ni Kristo. Minsan may daay pa nga doon Pero katabi nun, Buddha. Hindi pa nakontento kay Buddha. Naglagay pa ng 3 gods. Hindi pa nakontento sa 3 gods. Naglagay pa ng kumakaway. At saka meron namang isa, palaka na may pera sa... Amen? Kristiyano na. Hindi ba may Bible naman, katabi. Mga kapatid, kailangan magising tayo sa katotohanan. Kung tayo kay Kristo tayo. Kung tayo sa Diyos tayo. Amen? Amen? Okay, nalilis ka tuloy, brother. Teka lang. Basahin natin unang Korinto, pangkat 11. For I receive from the Lord what I also delivered to you. Di ba? Yan na nga. That the Lord, or Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you." Sabi niya, "Do this in remembrance of me." Nakita niyo yung word? Gawin niyo ito para sa ano? Para ano? Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin.
Mga kapatid, take note. Pag nagko-communion tayo, ang inaalala natin, yung ano? Si Lord. Yung ginawa niya. Amen? Kaya in remembrance of me. Hindi yung araw, kundi si Kristo. Kaya ang communion po ay isang personal na gawain. Ginagawa ko ito bilang pag-alaala kay Kristo. Amen? Amen? Tingnan niyo verse 26. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Amen? May dalawang bagay. Mga kapatid, pag nagkukumunyon ba tayo, may nangyayari bang kahima-himala dito sa kalagitnaan natin? May nangyayari bang kapatid na misteryoso? May paniniwala pa kasi noon eh. Naalala ko, sabi ng nanay ko sa akin, hindi pa ako Kristiyano, hindi pa kami Kristiyano. Yung lolo ko daw, kahit sugarol yun, ba't chinichismis mo lolo mo Sinasabi ko lang yung totoo. Yung lolo ko ay Monsignor. Kastila yun eh. Pero, yung mga pari noon, yung kumbento, alam yung kumbento? Yung pari hindi naman laging nagmimisa yun eh. Di ba? Ang diversyon nila, ng lolo ko, simple lang. Mahjong. Mahjong, sugal yan ng mga marurunong. Sabi pa nga sa akin, kaya marunong magmahjong eh. Yung mahjong daw, sugal ng marurunong, yung matatalino. Yeah? Sabi sa akin ng nanay ko, sabi ko, bakit kaya ganun? Yung lolo ko may bisyo, pero sabi kasi pag tinataas daw ng lolo ko yung ostya, lahat daw ng kanyang kasalanan, kahit anong kasalanan niya, nagiging banal siya. Alam niyo, isa-isipan ko na nung nakakilala kay Kristo, na-realize ko will it make me holy? Kagaya ito, nagpipreach ako. Will it make me holy by preaching the word when in fact, what I'm doing is not good? Ibig sabihin, pagbaba ko pa sa pulpito, kahit magpakawalang iya ako, pag-akit ko sa pulpito, banal ako. Dahil itinaas ko ang hostya o itinaas ko ang salita ng Diyos. Di ba hindi? Teka lang, ba't tahimik kayo? Wala sumang-ayon doon. Kaya nga to the point, yung pastor, ang tingin mo, napakabanal-banal naman ng pastor. Mga kapatid, what difference? Anong kaibahan ko sa inyo? Tayong lahat ay niligtas ng Panginoon. Tayong lahat ay pinatawad lamang ng Panginoon. Amen? Ang komunyon, mga kapatid, ito yung reason bakit binigay ni Lord ang komunyon sa ating lahat. Na matagal nang ginagawa ng mga apostol nung si Kristo po ay umakyat sa langit. Ginagawa po ito ng church. Ano po yung mga bagay nito? Una sa mananampalataya. Sa akin, sa iyo. Ang nais ng Panginoon, ang komunyon, ay para huwag mong makalimutan yung ginawa ni Jesus para sa iyo. Amen? Yung ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Alam niyo, gusto kong tanungin kayo, bakit kailangan natin paalalahanan? Bakit kailangan i-remind tayo ng communion? Bakit? Madali tayong makalimot. Tama? Tama? Minsan nga, paglabas mo pa lang ng church, nakalimutan mo na yung natutunan mo eh. Di ba? O ba tayo nyo mag-amen? Yung communion ay paraan ng Panginoon para huwag tayong makalimot sa Kanya. Dahil alam ni Lord na kung makakalimutan natin yung ginawa niya para sa atin, madali tayong mahulog muli at masadlak muli sa kadiliman at kasalanan. Ano pag nagko-communion tayo? Actually, pinapaalala mo sa sarili mo, kapatid, namatay si Lord para sa iyo. Nagsakripisyo
sakripisyo siya para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, para magkaroon ka ng kapatawaran. It reminds me of what the Lord did for me. Na instead na tayo'y parusahan, pagdating ng huling panahon, meron tayong kaligtasan. Passover. Yung Passover sa totoo lang, pinarurusahan yung mga tao na tumaligod sa Diyos doon sa Egypt, kaya namatay yung mga panganay nila, di ba? Passover. Sabi ng Passover, lulundag ang Panginoon sa tahanan na kung saan may naipahid na dugo ng kordero doon sa hamba ng kanilang mga pintuan. Lahat ng nasa loob ng bahay na yon ay maliligtas. Yun ang Passover. Lahat ng nakay Kristo. Ibig sabihin nila, kapatid, niligtas ka ng Panginoon. Niligtas ka niya sa tiyak na kapahamakan. Sa church, ang Passover, ang communion po, ito ho. Ito ay bilang saksi sa mundo. Sabi ni Lord, as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death till He comes. Pakinggan niyo po. Yung mga Kristiyano noon, ba't sila lumago? Ba't lumago mga Kristiyano? Yung gawain noon. Ano yung Kasi nakikita ng mga kapitbahay, pag nagtipon-tipon sila, ipinoproklama nila yung kamatayan ng Panginoon sa pamamagitan ng komunyon. Ano ibig ko sabihin? Pakinggan niyo po ito. Hindi tayo lahat marunong mag-preach. Tama? Hindi tayo lahat marunong mangaral. Hindi tayong lahat humahayo sa kung saan saang dako. Pero tayong lahat ay pwedeng maging mga saksi sa ating komunidad, sa ating paligid. Paano? Kapag tayo'y nangungumunyon ng sama-sama. It is as if we are preaching, we are declaring the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya nga yung komunyon ay naging napakahalaga sa akin. Ano yung bakit ang mindset ko? Ang church kapag nagko-komunyon tayo, we are proclaiming to the world. Pinapakita natin, ipinoproklama natin sa paligid natin na na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Amen? At nabuhay siyang magmuli upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pagdating ng paghuhukom, wala na tayong kaparusahan. Meron tayong ganap na kaligtasan. Amen? Amen? Okay. Para sa mga mananampalataya na hindi iniintindi ang pangungumunyon, itong chapter 11 ng unang Korinto ay isang paalala, isang pagtutuwid at pagtuturo sa gawain ng Diyos sa tamang pamamaraan ng pagse-celebrate ng Lord's Supper. Amen? Paano sineselebrate ang Lord's Supper? Simple lang, sa pag-aalaala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yun lang yun. Alam ko, disappointed kayo. Kasi pwede kong ituro, masyadong spiritual, nangyayari sa kapalig. Hindi, ito'y simpleng pag-aalaala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang tanong dyan, ba't pinaalalahanan ni Pablo yung mga maraming Kristiyano nagkukomunyon? Paksyon, division, naguunahan. Hindi naghihintay, naguubusan, naggugulangan. Kasi yung gawain ng Panginoon noon, sila po'y nagtitipon-tipon, nagsasalo-salo, at kasama ng pagsasalo-salo nila, nagkakaroon sila ng pagbibian, ng paghahati ng tinapay, breaking of the bread. Kaya nga tayo, pag nagkukomunyon, makikita nyo, may komunyon tayo, pagkatapos natin magkomunyon, nagsasalo-salo tayo. Ganyan ang ginagawa nung unang gawain ng ating Panginoon. Actually, mga kapatid, yung na-experience niyo dito, ay sinimulan ko ito sa paniniwala ko sa unang ginawa ng mga naunang mga Kristiyano sa atin. Amen? Nagpapasalamat po ako sa inyo, mga kapatid. Dahil dito sa gawain natin, natuto tayo.
na huwag mahulog sa bitag katulad ng Korinto. Dito sa atin, hindi uso ang gulangan. Hindi uso ang makasarili. Amen? Natutuwa ako sa inyo, di ba tayo ho? Di ba pag nagkakainan tayo, natuto na ho tayong magsalo-salo ho tayo kay potluck yan o kung anong pagkain dyan, na hindi tayo nag-uubusan. Ano nagiging epekto? Di kita nyo? May take home pa. Natutuwa ako, di ba? Pag kumakain tayo, kahit ang dami-daming ulam, kung ano lang yung gusto mo, kaya mo, yun lang kinukuha mo. Bakit? Kasi iniisip mo rin yung iyong kapwa. Amen? Gusto niyo patunayan ko sa inyo mga kapatid na paano ito ginagawa ng mga mananampalataya. Tingnan nyo. Unang Korinto, pangkat 1. Kala nyo, doon natatapos? Kasi konteksto 1 Corinthians chapter 11, verse 27 to 29. Ayan. Kinuha ko Tagalog para malinaw na. Ano sabi dito? Kaya, ang sino mang kumain ng tinapay, ayan dinugtungan ni Pablo, o uminom ng kopa ng Panginoon sa paraang hindi, tanong, sinabi ba ni Pablo, ang kumakain daw ng tinapay, umiinom sa paraang makasalanan siya? Ano sabi ni Pablo? Sa paraang hindi nararapat. Ay mananagot sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang tanong ko mga kapatid, ano yung unworthy manner? Ano yung pamamaraang hindi nararapat? Alam niyo po, yung paraang hindi nararapat ito yung ginagawa kasi ng mga taga-Korinto. Na kapag sila'y nagsasalo-salo, imbis na mapagpala ang bawat isa, umuuwing iba, may masama pang loob. May away, may samaan ng loob, merong hindi kontento, may kritisismo, yung mga magugulang lalong naging magulang, yung madadamot lalong naging madamot. Hello? Alam niyo, sabi ng verse 28, suriin ng bawat tao ang kanyang sarili. Nakita niyo? Ang komunyong pala kapatid, pag pupunta ka, gagawin daw natin ito sa paraang nararapat. Ano yung paraang nararapat? Nakalagay sa Acts chapter 2. Ang tawag nila sa gawain noon ng ganito ay agape feast. Pista ng pag-ibig. Sipin nyo? A feast of love. Na kung saan, nagkakaroon sila ng fellowship. Yung ginagawa natin. Alam nyo, medyo kapos pa nga tayo sa fellowship Kasi napapansin ko, yung fellowship natin, pag nakakain na tayo, ayoko ng tugtungan. Yung katabi mo, hindi mo nga kwento. Alam nyo, yung fellowship ng mga apostles in Acts chapter 2, verse 42, 46, and 47. Babasahin ko. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship and the breaking of the bread and prayers. Yun ang gawain. Merong breaking of the bread, may communion talaga sila. Pero meron silang salo-salo. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with gladness and generous heart. Kumakain sila ng may kasiyahan at may pusong mapagbigay. A generous heart. Hello? Praising God and having favor with all men. Yung bang kagaya nito, meron tayong gawain, nagpapasalamat ako, di ba? Pag may gawain tayo, lalo may handa tayo, nag-iimbita tayo, sana nakikita nila, ay buti doon sa gawain yun, walang unahan, walang gulangan, walang Hindi man sila bumalik, alam nyo kung nakapag-witness tayo sa kanila. Na ito ang gawain Kristiyano. Amen? Amen po? Kaya nagpapasalamat ako, di ba may mga inimbita tayo, sana yung nakita nila, pag-alis nila, maisip na, ganun pala ang gawain ng Panginoon. Mga kapatiran doon. Walang mayaman, walang mahirap. Hindi tinatanong, sino nagdala ng marami, konti, wala. Lahat salo-salo. Kung anong meron at masama, at ang masaya pa,
Siguro naman yung mga inimbita natin, nakapag-take home pa, Sister Emily. 'Di ba? May uwi pa sila. Ano yun? Napagpala sila. Nakita nila ang mensahe ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Ang gawain, ang pamamaraan ho na hindi karapat-dapat ay yung ugali ng mga taga-Korinto noon. Kulang sila sa respeto sa Diyos. Kulang ho sila sa pag-ibig sa kapwa. May kanya-kanya, may kampi-kampi. Walang pagkakaisa, walang fellowship. Dapat ho ang gawain ng Diyos ay gawain ho ng pagkakaisa. Gawain ng pag-ibig ng bawat isa sa Panginoon at pag-ibig mo sa iyong kapwa. Hello? Amen? Inaalala natin ang sakripisyo ng Panginoon sa pamamagitan no, ng pagpapakita ho ng kabutihan ng Diyos. Amen? Alam nyo, tumagalo ang panahon, dati ang gawain ng Diyos ganon, salo-salo, communion. Hanggang dumating yung time, naging communion na lang, hiwalay na ang salo-salo. Wala nang salo-salo, communion na lang. Maraming gawain ngayon, ganun na lang, communion na lang. Wala nang salo-salo. Ano ba't may salo-salo tayo? Tatapatin ko kayo. Gusto ko sanang matutunan ninyo yung ginagawa ng mga naon ng Kristiyano. Ano ba naman yung kumakain ka dyan, medyo kwentuhan naman kayo. Kagaya dito, kilala nyo ba yung nandun? Kilala nyo ba yung nandyan? Kayo, kilala nyo yung nandito. Yung iba, kilala lang nila yung gusto nilang kasama. Aray. Fellowship of the saints. Amen? Ang totoo, ito intriga. Hindi sinabi ng unang Korinto 4:11 na kailangang ikumpisal mo ang kasalanan mo bago ka mangumunyon. Ang sinabi ng Korinto, tanggapin mo ito ng karapat-dapat na pamamaraan. At suriin mo. Sabi suriin ng bawat tao ang kanyang sarili bago siya, kumain. Ibig ko sabihin, bago tayo mangumunyon, suriin mo yung sarili mo. Teka lang, karapat-dapat ba yung akto ko dito? May pag-ibig ba ako sa kapwa ko? May paggalang ba ako sa Panginoon sa paggawa? May kaayusan ba ito? Hello? Examine ourselves. Bakit? Tatanungin ko bakit kailangan mo suriin ang sarili mo bago ka mangumunyon? Bakit? Ano yung bakit? Kasi kailangan bigyang halaga mo ang katawan at dugo ni Kristo. Bigyang halaga mo yung ginawa ng Panginoon. Kapag maayos ang pagkomunyon mo, binibigyan mo ng halaga ang katawan at dugo ni Kristo. Ibig sabihin, binibigyan mo ng halaga ang sakripisyo niya. I give reverence to the Lord. I give importance to the body of the Lord Jesus Christ and the body of believers. Hello? Amen? May natututunan ho ba kayo? Mga kapatid, hindi mo kailangang mag-ayuno para bago ka mangumunyon. Hindi mo nga kailangang mangumpisal Ang kailangan mo lang bago ka mangumunyon, suriin mo sarili mo. Kung magpapartake ka ng karapat-dapat sa Panginoon. Tama ba ang attitude ko? Siyempre, kasama na rin doon, kung may kasalanan ka, humingi ka mo ng tawad, di ba? At kung may atraso sa iyong katabi mo, patawarin mo. Hello? Buti na lang dito, hindi uso. Nagpapasalamat ako dito, hindi uso yung tampuhan di ba? Amen? Mapapansin niyo ako, sa ibang gawain, yung pastor, pagdating ng komunyon, let's say salo-salo, yung pastor, yung pagkain na masarap, yun ang itabi nyo agad. Kung sa mesa, ando lahat ng masarap. Kompleto yung handa, sa iba wala. Alam nyo, gusto kong baguhin, kaya nga dito mapapansin nyo, di ba pag nagsasalo-salo tayo dito, hanggat maaari gusto ko ako yung huling kakain
Hindi para sabihin nyo ano lang. Hindi, kasi naisip ko sa sarili ko eh. Di ba? Dapat suriin ko rin ang sarili ko eh. At nagpapasalamat ako sa inyo, sa mga kapatid, dahil nagagawa natin ito. Nagagawa ko rin ito dito sa ating gawain. Na ano, ako ho'y nai-spare na maging mataas. Dahil wala naman akong kaibahan sa inyo. Amen? Amen? Tingnan nyo ang sino mang uminom at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Okay, gusto niyo sundan ko ito? Brad, eto na. Kala nyo tapos na? Pasensya niya, konti na lang Brad, paano kung uminom ako at kumain ako na hindi karapat-dapat, anong bunga nito sa akin? Gusto niyo malaman? Buksan niyo. Verse 30 to 34. Diyan tayo magtatapos. Dahil daw saan? Dahil hindi nararapat yung kanilang pagtanggap ng komunyon. Dahil hindi nararapat yung kanilang pamamaraan, attitude sa pagkomunyon o pagdalo sa hapag ng Panginoon. Dahil dito, ayun, marami sa inyo ang mahina at may sakit. At ang ilan ay yumao na. Malupit naman to. Amen? Ngunit, kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi na tayo mahatulan. At kapag kayo'y hinatulan ng Panginoon, dinidisiplina niya tayo upang huwag tayong mahatulan na kasama ng sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, kapag kayo'y nagtitipon upang kumain, pwede ba sabihin sa katabi mo ito, kapatid, ingat ka Bakit? Kapag kayo nagtitipon upang kumain, maghintayan, bawal magunahan. Kaya nga dito, natutuwa ako sa atin Pag sinabi, Brad, sister, yun muna sa dulo susunod dito naman. Hintayin talaga natin. Walang nag-aaway. At pagpila natin, walang nagsisikuhan, walang nag-overtake, walang nagka-counterflow. Wala yung idea na yung plato, kailangan punuin ko, kailangan kumuha na ako para baka maubusan pa. Diba? Teka lang, may tatanong ako sa inyo. Brad, paano kung nandun ako sa huling pila? Anong pakiramdam mo? Di ba dapat hindi ka nag-aalala? Di ba? Brad, dito ka naman tumawag. Baka maubusan kami. Di ba? Pagkain yun ng hindi nararapat. Ano yung nararapat? Alam ko, kahit ako huli, hindi naman papayagan ni Lord yan. Di ba? Amen? Ito atin payo ni Pablo. Napaka-practical ni Pablo. Ang sabi niya ganito, kung nagugutom ang sino man, kumain siya sa bahay. Upang hindi kayo mahatulan kapag kayo nagtitipon. Tungkol sa iba pang mga bagay, magbibigay ako ng tagubilin. Ano sabi niya? Kung ikaw nagugutom, alam mo magugutom ka, bumili ka na ng Skyflex doon sa tindang, kumain ka muna. Para pagdating ng gawain, hindi ka nagmamadali, hindi sumasama ang loob mo, hindi ka nai-stress, hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano. Amen? May natututunan kayo? Masyado nating ginawang misteryoso ang komunyon. Ang komunyon ay pagdedeklara ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. It is a witness to the church, a witness to the world, a witness to all of us about the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen po? Ito po ang dahilan, mga kapatid. Teka lang, Brad, bakit nilagay dyan? Ang ilan sa inyo may hina at may sakit, at ang ilan sa inyo kinuha na ni Lord. Alam yung bakit? Pakinggan nyo. Yung communion sa totoo lang,
ay may kalakip na biyaya, may blessing na kasama. Hindi ko kailangan pa-misteryo nito. May blessing. Sa Sunday, matututunan nyo ito. May blessing ho na kalakip ang komunyon kapag ginawa mo ito ng tama. Kung may sakit ka at kung mahina ka man, dahil sa biyayang iyon, may extension. May kagalingan. Pwedeng may healing, pwedeng may extension. Ito, ayoko maging morbid. Ito ang dahilan, ang sabi ni Pablo, ang ilan sa inyo ay kinuha na, yumao na. Bakit? Marami sa mga taga-Korinto, kaysa mahatulan pang kasama ng mundo at tuluyang mawala, mas binabuti ng Panginoon na kunin na lang sila sa mga panahong yon. Napaiksi tuloy. Ba't bigla kayong tumahimik? Bakit? Kasi habang nagpapatuloy nilang inaalipusta ang gawain ng Panginoon, lalo silang nasa sablak sa kasalanan. Dinidisiplina ng Panginoon ang mahal niya. Wala akong mababago dito, kapatid. Salita ito ng Diyos eh. Kaya sa gawain ng Panginoon, kung meron kang mang sakit, meron kang kahinaan, at tama ang pagtanggap mo ng komunyon, kapatid, asahan mo, ang Diyos kikilos sa iyong kalagayan. Dahil may kalakip na biyaya sa pagkilala ng katawan at dugo ni Kristo. May kalakip na biyaya sa nararapat na pagtanggap ng tinapay at ng kopa. Amen? Amen? Kaya ang Lord's Supper ang komunyon ang layunin nito ay magbigay ng biyaya sa bawat isa. At magbigay ng parangal kanino? Kay Jesus. Sa kanyang ginawa para sa ating lahat. Amen? Kaya bago ka mangumunyon, siyasatin mo muna ang iyong sarili. Suriin mo kung tinatanggap mo ito ng karapat-dapat. Amen? Sana po sa umagang ito ay matutunan natin. Dahil sa kabuuan, ang Supper the Lord's Supper is a great time, napakagandang panahon para alalahanin natin at isipin natin ang ating Panginoong Hesus. Isipin natin ang kanyang pag-ibig, isipin natin ang kanyang sakripisyo, isipin natin yung ginawa niyang pagliligtas at pagtubos sa ating lahat at yung pag-asa sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Ang Lord's Supper po ay patotoo ng laban sa mundong ito na ayaw paniwalaan si Jesus. Ito ay pagpoproklama na si Jesus ay namatay para sa ating lahat. Kaya kung hindi ka nagpipreach, nagkukomunyon ka, bahagi ka ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa magulong mundong ito. Amen? Amen? Amen po? So we are proclaiming the good news of the Lord when we do communion.